ang hindi mapipigilang galit ni Byron Wykes. Dahil masasaksihan nga natin dito mga lods ang hindi lang kapangyarihan na umaapo sa sobrang lakas, pati na rin ang sumisiklab na galit ni Byron. At ang matinding kumprontahan ni Lance Alfred at Byron na humantong sa tagisan ng kapangyarihan. At ang mala-ice wedge na kapangyarihan ni Lance Baray na talagang nagpatigil sa dalawang malalakas na nilalang. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos putulin ni Arthur ang 4 na limbs ni Lucas, sinama niya pa ang bayag nito, kalmadong naglalakad ang ating bida para puntahan si Tesha. Wika niya na matagal-tagal na rin mula nung minamasdan siya ng ganito. Lahat ng klaseng titig kapag nakakita ng nangingibabaw na lakas, mga matang nakaramdam ng takot, pagkagulat, pagkamangha, at parang nakalimutan niya na kung gaano kalungkot ang buhay na maging ganito. Biglang sumakit ang core ni Arthur at unti-unting naglalaho ang markings ni Sylvia. Kaya nag-aalala na nga itong si Sylvie nang nakita si Arthur na biglang nanghina. Habang si Lucas naman ay napatingala sa kalangitan na napasabing, "Kuya." Biglang sumiklab ang napakalakas na kapangyarihan sa likod ni Arthur na sobrang ikinagulat ng ating bida. Kaya nang napalingon siya sa likod, bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na parang may lumapag na bomba. Ipinakita ang 3 lance na lumapag sa Cyrus Academy at tumayo sa kinaroroonan ni Lucas. Kaya nang nakita ni Byron ng kanyang kapatid na hindi na humihinga habang lumuluha, biglang sumiklab ang buong katawan ni Byron mga lods sa sobrang galit na makikitang umapaw ang napakatinding aura ni Byron habang lumalagitik ang matinding lightning na nasa kanyang kamay. Kaya ang ating bida ay nakaramdam ng matinding pagkabahala kung kaya't kaagad siyang sumigaw kay Sylvie na wikang, "Sylvie! Umalis ka na dito!" Isang matinding kapangyarihan nang dumaan sa harapan ni Sylvie na tumama sa gusali ng paralan kung kaya't nagkaroon ng malaking butas ang clock tower ng Cyrus Academy. Talsik si Arthur sa ataking pinakawalan ni Byron, kung kaya't si Sylvie ay galit na sumugod kaagad sa 3 lances. Kaya sinabi ni Arthur, "Sylvie, hindi mo sila pwedeng labanan." Nag-step in si Lance Baray, bagay na napansin ni Sylvie. Ngunit isang wave lang ng kamay ni Lance Baray mga lods, nagsisilabasan kaagad ang mga naglalakihang yelo na talagang pumigil kay Sylvie na makikitang parang dumaan lang si Lance Baray habang ginagawa niya ang magic spell na to. Napa-hand gesture itong si Lance Alfred nang isinomon niya ang napakaraming flame golem para matulungan ang mga sugatang estudyante at upang ma-evacuate ang lahat. At ang mga naiwang tauhan ni Dravine, si Alfred na rin ang tumarbaho para mahuli. Napasiplat si Alfred kay Byron, samantalang ang ating bida ay naisama sa mga gumuhong bato habang nagpanghawak pa rin sa kanyang solar plexus sa sakit ng kanyang core at naisip nga niyang kung kaya lang niyang bumalik sa second phase. Subalit sumiklab na ngang humahakbang itong si Byron mga lods na napasabing hindi sapat ang kamatayan para sa isang katulad mo. Ang gumawa ng ganitong kalupitan sa isang Wykes, lalo na sa kapatid ko. Biglang hinawakan ni Alfred ang sumisiklab na kamay ni Byron at sinabing, "Byron, hindi mo siya pwedeng saktan." Hinawakan ng maigi ni Alfred ang braso ni Byron na lumulugnot para mabitawan ni Alfred. Wika ni Byron na ang batang yan ang nagpahirap at humamak sa kapatid ko bago niya pinatay. At ngayon sasabihin mong hindi ko siya dapat saktan? Gusto mo ba akong labanan ha? Seryosong napatitig si Alfred at ipinaramdam niya na hindi siya kayang tinagi ni Byron at sinabing ang batang yan ang siyang nagligtas ng lahat mula sa kapatid mo. At bagamat nauunawaan ko ang nararamdaman mo, binabalaan kita na mag-ingat ka sa tono ng pakikipag-usap mo sa akin. Ngunit tugon ni Byron, "Anong sinasabi mong iniligtas ng lahat mula kay Lucas? Huwag mo akong subukan, Alfred. Wala ako sa mood ngayon para sumali sa kabaliwan mo. Kakamatay lang ng kapatid ko sa harap ko pa mismo. Kaya makatarungan lang na papatayin ko ang pumatay sa kanya same as kung paano siya pinatay." Biglang gumawa ng hand gesture si Alfred at kaagad pinigilan ng 2 stone soldier si Byron na makikitang hinawakan ng 2 braso ni Byron at sabay nilang inapakan ang paa upang hindi talaga makagalaw. Kung kaya't sumigaw nga itong si Byron mga lods na napasabing, "Alfred!" Wasak ang 2 stone soldier ni Alfred at nagkaroon ng matinding pagsabog sa paligid ni Byron dulot sa lakas ng kanyang kapangyarihan.
Napaatras si Alfred sa lakas ng kapangyarihang inirelease ni Byron, habang si Arthur ay napakover dahil sa sumisilaw na kapangyarihan ni Byron na unti-unting lumalapit sa kanya, na makikitang nasa harapan na ni Arthur mga lods si Byron, dala-dala ang kanyang mapangwasak na kapangyarihan at wala ngang pagdadalawang isip na binitawan at hinampas kay Arthur. Kaya si Curtis ay napasigaw na lamang ng no, habang si Kathleen naman ay nagulat sa kanyang nakita. Subalit isang wave lang pababa ng kamay ni Lance Baray mga lods, lumitaw kaagad ang napakalaking bloke ng yelo sa harap ni Byron na siyang tumunaw ng kanyang kapangyarihan, at napangisngis na lamang siya ng may tumagos na espada na gawa sa yelo sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Wika ni Lance Baray na hindi si Byron na magdidesisyon sa bagay na to. Ang mga konseho na magtatakda kung ano ang dapat gawin sa bata, pati na sa dragon, kaya hindi niya kailanman papayagan ng kahit anong uri ng pagsuway, kung kaya't napatugon si Byron na nauunawaan niya. Pagkatapos, ipinakitang nagtutulungan na ang lahat para mailigtas pa ang mga sugatang estudyante, pati na ang mga guro ng Cyrus Academy, at nakapasok na rin ang mga magulang since wasak na ang barrier. Kaya lumuluhang sobrang nasisiyahan ang mga magulang nang nakitang ligtas lang ang anak nila. Subalit napakalungkot sa case ng mga magulang ni Dora Dria na makikitang tinakpan na lamang ang ulo nito. Samantalang nilagyan ng mga bandahe ang mga sugat at pasa ni Arthur, habang si Alfred naman ay nagtanong-tanong sa mga professor para makakuha ng detalyeng balita sa nangyaring insidente. Lumapit si Lance Baray kay Arthur at napatanong kung nangangailangan ba ito ng medic attention, ngunit wika ng ating bida na hindi. Nagkaroon lang siya ng depleted mana, na mabilis namang sinagot ni Lance Baray na kailangan mo tong suotin, isang napakakapal na handcuffs na may naka-imbue na mana. Napatitig na lamang ang ating bida habang pinupusasan siya, at sinabi nga ni Lance Baray na kahit nagdududa siya na kaya itong wasakin ni Arthur, well, hindi siya naniniwalang makakatakas si Arthur sa kanya, kung saan isang artifact lang naman ang iniligay ni Lance Baray direkta sa core ni Arthur na siyang gumapos at kumadena mismo sa core ng ating bida. Wika ni Arthur na naiintindihan niya, at maaari bang gawin din ito si Moy sa kanyang band upang at least magiging komportable ang band niya. Parang nagtataka si Lance Baray na napalingon sa gilid at napasabing, ang ibig mo bang sabihin ang dragon na to band mo? Tinunaw ni Lance Baray ang bloke ng yelo na pumipigil kay Selvi, kung kaya sinabihan ni Arthur sa Selvi na magpalit anyo into fox form. Ngunit napangisngis ngang tumitig itong si Selvi mga lods kay Lance Baray na parang ayaw niyang sundin si Arthur. Kaya wika ng ating bida na kahit lalaban pa sila, hindi pa rin sila mananalo. Tumingin si Selvi kay Arthur at ipinakita na unti-unti nang lumiliit ang kanyang anino hanggang sa bumalik si Selvi sa pagiging fox form. Kaagad pumunta si Selvi kay Arthur at si Lance Baray naman ay napatitig na lamang na parang nagulat siya na may cute form pala ang dragon na to. Hinaplos ni Arthur ang ulo ni Selvi at napatanong nga ito, Papa, ano nang mangyayari sa atin? Kaya napatugon si Arthur na hindi niya alam. Ngunit huwag itong mag-alala dahil nandito lang naman siya. Pagkatapos, ipinakitang naglalakad ng nakaposas sina Arthur at Selvi habang sumusunod kay Lance Baray. Wika ni Lance Baray na sumunod lang sa kanya si Arthur papuntang Mage Guild Camp habang hinihintay ang instruction galing sa council. Habang naglalakad kasama ang tatlong Lance, hindi maiwasang mapanood si Arthur ng lahat ng tao na nasa paralan at mapag-uusapan na sinabi pa nitong pinatay daw ng batang yan ang isang estudyante na nanggaling sa noble family. Oo, at hindi lang basta-basta isang simpleng pamilya, kundi mula sa pamilyang Wykes. Kaya napatanong ang isa na hindi ba't kasapi raw ng teroristang grupo ang Wykes na yun? Oo, pero ang paraan ng ginawa niya, habang ang iba naman ay hinusgahan pa rin si Arthur na sinabi nitong kahit na hindi pa rin nababagay ang isang karaniwang tao sa Cyrus, na parang sinasabi niyang kahit nagmimistula siyang bayani, isa pa rin siyang pangkaraniwang tao na hindi nababagay sa Cyrus Academy. Kaya habang naglalakad, naisip ng ating bida na kahit pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay nakikipagchismisan pa rin. May biglang tumawag sa pangalan ni Arthur kaya napalingon ng ating bida, at ito nga ay ang kanyang pamilya na tumatakbong sobrang nag-aalala para sa kanya.
Napansin ni Lance pare ang pagdating ng pamilya ni Arthur, kaya tinanong ng ating bida kung pwede ba niyang makausap ang kanyang pamilya. Kaya pikit matang napatango si Lance Baray. Subalit biglang uminit ang ulo ni Byron Mangals na napasabing pagkatapos ng ginawa ng batang yan, pinagbigyan niyo pa. Kung kaya't pinakalma na naman siya ni Alfred Mangalads na sinabing, narinig mo naman ang lahat ng kwento, Byron. Ginawa lang ng batang yan ang kinakailangan. Kaya huwag mo nang hayaang gamitin ng emosyon mo ang iyong panghuhusga. Ngumiti lang si Arthur habang kinakausap ang kanyang pamilya at sinabi niyang, sorry, pinag-aalala ko naman kayo. Napatanong si Alice kung ano ang nangyari. Bakit may pusas ang kamay ng anak niya? Kaya mahinahong sinabi ng ating bida na mayroon lang hindi pagkakaintindihan. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya napatugon si Alice na magiging okay lang naman ang lahat, hindi ba? Hindi naman to isang malaking problema. Napasmile si Arthur na sinabing, syempre naman, wala lang to. Kaya sana, aalagaan mo sila habang wala ako. Pinigilan ni Alice ang kanyang luha na napatanong kung mayroon ba silang magagawa. Ngunit sinabi ni Arthur na magiging okay lang siya at huwag na itong mag-alala dahil siya pa rin naman ang anak ni Alice at Ray kung tutuusin. Tumagas ang luha ni Alice habang minamasdan si Arthur, ngunit biglang umilaw ang ring artifact ni Lance Baray kaya sinabi ni Alfred na mukhang nakapagdesisyon na ang council. Biglang lumitaw sa kamay ni Lance Baray ang isang scroll na ipinadala ng council sa kanya, kaya kaagad niyang tinawag si Arthur. Kung kaya't binatawan ng ating bida ang kamay ng kanyang ina at napadukong naglalakad papunta sa harap ng tatlong lance. Binuksan ni Lance Baray ang scroll at sinabing sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng konseho, siya si General Baray Auri, isa sa 6 na lances. Ipinagpahayag ko na si Arthur Lewin, anak ni na Reynolds at Alice Lewin, ipinag-uutos ng konseho na dahil sa mga nagawa nitong pagpapakita ng labis na karahasan sa hindi malinaw na pangyayari, ang iyong mana core ay i-restrain at ang titulo mo bilang mage ay babaklasin at ikaw ay makukulong hanggang sa susunod na hatol, effective immediately. Walang kibo si Arthur na tumayo sa harap ng napakaraming tao habang si Selby ay makikitang nag-aalala sa nangyayari sa kanila. Samantalang ang ibang mga magulang na kakarating lang napatanong kung ano ang nangyayari dito. Bakit may barrier kanina? Nawi ka pa ng isa. Totoo ba yan? Ang batang yan ay pinatay ang kapatid ng isang lance. Nang lugmok si Alice sa kanyang narinig at hindi siya makapaniwala na makukulong ang anak niya, habang si Ray naman ay tinawag si Arthur na sinabing, anak, hindi naman yun totoo, hindi ba? Na makikitang namutla ang mukha ni Ray habang nanginginig na nakahawak sa bakod at tinanong si General Baray na sinabing, General, may hindi pagkakaunawaan lang naman, hindi ba? Samantalang nagkagulo na rin ang mga estudyante na napatanong kung bakit ganun ang nangyari. Siya ang nagligtas ng lahat. Ngunit may mga estudyante pa rin na pabor sa hatol ni Arthur. Biglang sumigaw si Kathleen na napasabing, how dare you? Galit na sinabi ni Kathleen na paano niyong nagagawang parusahan ng nag-iisang taong gumawa ng kabutihan. Buhay kaming lahat dito dahil kay Arthur. Kung hindi dahil sa kanya, kayong mga lance ay wala nang madadatnan pa. Kaya tinanong ni Kathleen kung alam ba ng kanyang ina at ama ang utos na to. Dahil kung hindi, agad nila itong babawiin. Ngunit biglang natigilan si Kathleen nang ipinakita ni Lance Baray na ang mismong hari at reyna ng Kingdom of Sapin ay pabor sa utos na to. Kasama na dito ang hari at reyna ng Kingdom of Darbs. Kaya napadilat na lamang si Kathleen nang nakita ang pangalan ng ina at ama niya na isa sa pumirma sa utos na to. Tahimik na pinigilan ni Curtis si Kathleen dahil wala na silang magagawa pa. Mismong ang mga magulang nila ay pumabor sa pagpapakulong kay Arthur. Naisip ni Arthur na kung inaprubahan ng parehong kaharian ang desisyong ito, wala na talagang kwenta pa kung susubukan nilang makipagliwanagan sa mga lances. Napatanong si Arthur sa kanyang sarili na sa ibinigay na kasalanan sa kanya, which is ang excessive violence, parang siya pa ang may kasalanan ng lahat. At kung wala ang konteksto sa pangyayaring ito, mukhang siya pa ata ang may kagagawa ng atake. Tinawag ni Arthur si Lance Baray para humingi ng isa pang pagkakataong makausap niya ang kanyang pamilya bago siya dalhin, na kaagad namang pinayagan ni Lance Baray.
Lumapit si Arthur sa kanyang pamilya na sobrang nag-aalala para sa kanya. Kaya nang nakita ni Arthur ang mga mukha ng kanyang mga magulang at ang nakababata niyang kapatid, gusto niyang umiyak. Ngunit pinilit ni Arthur ang sarili na ngumiti at sinabing huwag na kayong mag-alala. Ang hindi pagkakaunawang ito ay maaayos lang naman. Sigurado ako doon. Umiyak si Alice at sinabing hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa anak niya pagkatapos dito. Dumuko lang si Arthur at bigla siyang tinawag ni Ellie at nakita niya na nanginginig ang kamay ng kapatid niya habang minamasdan siya. Hinaplos ni Arthur ang ulo ni Ellie at napaisip na sana naglaan pa siya ng mahabang oras sa kapatid niya. Kaya sinabi na lamang niyang, "Huwag kang mag-alala, Ellie. Sandali lang naman ako at ipinapangako kong makakabalik ako." Habang papalis si Arthur, bigla siyang tinawag ni Ray at sinabing, "Anak, kahit anong mangyari, kahit ano pang sabihin ng mga tao, nandito lang kami. Laging nasa panig mo, naniniwala sa'yo. Lagi kaming nasa likod mo. Kaya siguraduhin mong makakauwi ka, anak." Kaya napaduko na lamang si Arthur na pinigilan ng sarili na umiyak habang si Ray ay niyakap si Alice para i-comfort ang asawa niya. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!